Yo, NBA fans! Last 2 games para dito sa Warriors. Currently ay number 6 sila sa West Conference. Pero hindi na sila pwedeng matalo kung gusto nilang ma-secure ang playoff spot. Paano ba naman kasi? Dapat last game sa Spurs panalo na sila dyan eh. Ang pahirapan tuloy sila ngayon. Tingnan natin kung papatunayan ngayon ng Warriors na malakas talaga silang team. O malalaso na naman sila ng team na nasa baba ng bracket. Kaya wag na natin patagalin pa. Tara na! Let's go! Milwaukee gave the crazy fourth quarter. Maganda ang naging simula ng Portland sa pangunguna nitong si Donovan Clingan. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ay ako din. Wala akong kilalang player dito sa Portland eh. Hindi, pero biro lang. Magagaling to mga batang to. Pero dito ipapakita na sila ni Draymond Green ng mga veteran moves. Backdoor he goes. Let man create things. The Warriors created steal. Butler running with Podziemski. There's that good defender Kamara, but Pero agad naman makakabawi itong Portland. Jabari Walker's first playing time, and Thibault wreaking havoc, creating a turnover, and Murray dunking it down. Jabari Walker getting inside, flipping it up, working on Buddy Hield, repair down the lane to lay it up and in. Hindi naman papayag si Kerry na hindi iskor-iskoran lang sila. Napakagandang pasa kay GP2. Pero dito parang may iniinda na si Steph. Napapahawak sa kamay niya. Naku po. Pero makakapagbigay pa siya ng napagandang drive. Pero parang dito lalo mapapasama ang kamay niya. Naito niya kasi sa defender. At lalo atang sumakit. Napaupo nga muna sa bench itong si Kerry. Inilabas muna siya. At parang namimilipid sa sakit eh. Delikado to. Buti na lang ay biglang uminit tong si Hield. 7 straight years with 200 or more threes. Only 5 guys have ever done it in NBA history. Natapos ang first quarter sa score na 26-20 in favor of the Golden State Warriors. 6-point lead. Isa pa sa nagpasakit ng kamay ni Kerry ay itong play bago matapos ang first quarter. Naito niya kasi yung thumb niya, may injury siya dyan. Napaalog nga siya dito bigla ng kamay. Masakit kasi yun. Pero second quarter, buti na lang nakabalik pa si Steph. Kinailangan lang pala ng bandage. Buti na lang. Mukha namang hindi sobrang serious. At siya pa nga nag-facilitate ng offense itong Golden State para sa second quarter. Steph Curry trapped the thumb back and Buddy Hield launching that three. Eyes in your back. No, this is Steph. I mean, he's amazing with this. And you get the offensive rebound through the whole Portland roster. That skip past the post. What a great catch and a better finish. End of the half, ang score natin ay 50-37 in favor of the Golden State Warriors. Meron silang 13-point lead at mukhang gusto talaga nilang isurin to. Third quarter, 2 straight buckets from Moses Moody. Kasama pang end one yan. He almost caught a body. Dito napakaganda ng play ng Golden State. Sobrang gandang mga pasahan. Kitang-kita mo talaga ang chemistry nila. Kaso parang may mali. Parang nasobrahan naman ata sa pasahan tong Warriors. Buti pasok ni Green. Kasi tingnan mo tong si Jimmy Butler. Ititira na lang niya Uy, katapat mo na yung ring. Kaya na nga niyang i-dunk yun. Sobrang bait naman nito. Ganito yung mga gusto kong kakampi. Para ako lagi titira. Buti na lang talaga na ipasok ni Green ang tres. Pero agad naman babawi itong si Butler. At siya na nga raw ang bahala sa opensa nila. Para rin hindi mapersa ang kanilang star player na si Kerry. It's the easiest bucket Steph had all year. Forcing turnovers. Jimmy Allen and Draymond. Jab step right. Watch him face up like reverse pivot. And then you're just going reverse English. Off the glass. High off the glass. 33 seconds of this third. And Kuminga. Handle. Butler created a little contact and laid it up and in. A little bit. They can be no worse than Third quarter at iambakan na nga nila ng gusto ang Portland. Pinagsamang good effort ito sa opensa at depensa. Muntik nang hindi lumagpas ng 50 ang score, fourth quarter na. At dito nga sa fourth quarter, patuloy ang pagragasa nitong si Jimmy Buckets. Sasamahan pa siya ni Podziemski at Buddy Hield. At dyan nila isi-secure ang panalo. setting up Podziemski for three. Just make them shoot threes. Buddy just points off the bench. Energy. That's where the Warrior depth can pay off. Podziemski. At natapos nga ang laro sa score na 103-86.
nakakuha sila ng 17-point lead. Sa pagkapanalong to ay na-maintain ng Warriors ang number 6 seed. Samantalang bumagsak naman sa number 8 itong Memphis Grizzlies dahil sa pagkatalo nila ngayon kontra sa Nuggets. Inuuna kasi ni Morant ang yabang eh. Ayun, play-in secured tuloy sila. Last game naman para sa Warriors at Clippers. Kung sino ang manalo dito, siya ang magiging number 5 seed at makakatapat ang Denver Nuggets. Kung sino namang matatalo ay mapupunta sa number 7 seed at kakailanganin maglaro sa play-in tournament para makapasok ng playoffs. Exciting to! Kayo ba mga pre? Sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban ng Clippers at Warriors? Sino kaya makakapasok ng playoffs at sinong malalaglag ng play-in? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.